At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si Spoiler Chapter 1109. So tignan na nga natin kung ano-ano yung mga kaganapan na nangyari dito. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga muna natin yung simulan dahil meron nga na panibagong mini story dyan sa may Wano Kuni at makikita na itong isla ng Onigashima ay lumulubog na nga yan sa may karagatan ng katulad sa paglubog ng Titanic. So parang ano to, cover page kasi hindi naman nabanggit dito, nakakasama to dun sa may storyline sa may chapter. But anyways, ay pagkatapos nga dito sa mini story sa may Wano Kuni ay dito na nga magsisimula itong chapter 1109. Sa ginawang pre-recorded na mensahe ni Dr. Vegapunk para sa buong mundo. So dito ay sinasabihan nga ni Dr. Vegapunk itong mga tao na meron silang iilang minuto para ihanda itong kanilang mga Denden Mushi na video nang sa ganon ay mapanood nga nila itong si Dr. Vegapunk at the same time ay marinig nila kung ano yung sasabihin ni Dr. Vegapunk patungkol sa katotohanan about nga sa mundo. At so pagkatapos niyan ay dito na nga makikita na sa bawat panig ng mundo ay naghahanda na nga itong mga tao para makita at marinig itong sasabing mensahe ni Dr. Vegapunk. At kasama na nga sa mga naghahanda dito ay yung sa side neto nila Vivi at syempre kasama dyan si Big News Morgan. So lahat sila ngayon nakaantabay na dyan nga sa mensaheng sasabihin ni Dr. Vegapunk. Pero dito naman sa kabilang banda sa side ng mga Gorosei natin ay napapaisip sila kung saan binobroadcast itong ang mensahe ni Dr. Vegapunk. So kumbaga paano nabobroadcast yan o paano natatransmit itong mensahe ngayon dyan ni Dr. Vegapunk. At so ayan, ay habang napapaisip nga dito itong mga Gorosei natin ay talo naman dito ulit yan sa side nila Kizaru. Dahil itong si Kizaru ay inatake na nga ng pagkarami-rami itong si Luffy. Pero iniilaga lang ni Luffy lahat ng pag-ataking binibigay sa kanya nito ni Kizaru. So ang term nga na ginamit dito ng leaker natin, Kizaru attacks Luffy in multiple ways. So ibig sabihin sa iba't ibang klaseng paraan. Pero yun nga, hindi umuubra kay Luffy, hindi tumatalab sa kanya itong mga pag-ataking ginagawa ni Kizaru. At ayan nga, iniilag-ilagan niya lang yan. Pero etong si Luffy ay napansin niya nga na etong si Saturn ay bakit nga hindi siya tinatablan ng mga pag-ataking ginagawa ni Luffy. So nakita ni Luffy walang damage etong si Saturn dyan. At so kaya naman dahil dito ay bigla na lang crinash ni Luffy etong si Saturn at saka nga etong si Kizaru nang katulad nga raw ng parang isang pancake at bigla yan tinapon ngayon sa malayo etong dalawa. So grabe, hinahagis-hagis lang ni Luffy etong si Saturn, isa sa mga 5 elders saka nga etong Admiral. But anyways, yun pala yung tawag ngayon dito sa ginawang atake ni Luffy sa pag-crush niya dyan kay Saturn sa kay Kizaru ay Dawn Symbols. So kaparang ano niya, pinompiang ganyan etong dalawa na to. Pero hindi pa nga dito natatapos etong laban dahil pagkatapos nga ibato ni Luffy etong dalawa sa may malayo ay etong si Saturn ay bumalik kagad dyan kay Luffy at nilabanan niya ulit etong si Luffy ngayon dyan. Pero ang dagdag pa rito, etong si Saturn ay wala pa rin siyang damage. So matindi, talagang di siya tinatablan ng mga pag-ataking ginagawa sa kanya ni Luffy. At eto nga, ang bilis nang nakabalik dyan kay Luffy para labanan yan. Pero ang mas matindi dito dahil ang sabi nga ng leaker natin dito, it seems like etong si Saturn sinamon niya etong ibang mga kasama niyang Gorosei. So etong malupit, nagtawag pa etong si Saturn ng mga kasama niya at ang tinawag niya hindi lang basta-basta, hindi lang Admiral, kung hindi nga etong 4 pa na elder na kasama niya. So grabe, matindi etong si Saturn magtawag ng backup. Pero yun lang ay parang medyo hindi yata sigurado pa dito etong leaker natin kasi yung term na ginamit niya nga rito, Sim Saturn summon itong 4 na elder. So kasi diba kapag gumagamit ka ng salitang Sims o parang ang ibig sabihin nito ay hindi ka nga ganun kasigurado dun sa
statement mo. Pero yun nga kasi yung ginamit dito ng leaker natin na salita ay seems eh. So kaya yung pagtawag o yung pagsamon dito ni Saturn sa mga kasama ng elders ay pwedeng bakalang yan. O yun nga, parang sinamon lang ni Saturn. So siguro ay hintayin na lang talaga natin si full spoiler nang makita nga natin kung etong si Saturn ay talagang sinamon niya etong apat o hindi. Pero yan ay so far ay dito muna tayo sa sinasabi ni leaker natin na seems Saturn summon etong apat. So okay mag-alala kasi si leaker natin ay reliable naman yan. Bihirang magbago yung mga sinasabi nito about dyan sa spoiler natin kay One Piece. Pero yun nga, katulad ng lagi ko sinasabi ay since spoiler pa lang naman yan ay subject to change pa rin naman to. So abang-abang na lang muna tayo lahat. At so pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin. Pero hindi pa tayo tapos sa pag-uusap dahil puntahan nga muna natin itong nangyari nga dito kay Dr. Vegapunk. So kanina sinabi na ito nga yung chapter 1109 ay magsisimula sa pre-recorded na mensahe ni Dr. Vegapunk dyan sa mundo. So kung matatandaan ninyo dun sa nakalipas nating video ay di ba nabanggit ko nga ron na yung iba sa One Piece community natin sinasabi na etong si Dr. Vegapunk ay wala na, patay na yan. At yung kamatayan niya, yan yung naging trigger o naging signal para lumabas na nga etong record na to o pre-recorded na mensahe ni Dr. Vegapunk dyan sa mundo. So ibig sabihin, kaya nag-play automatically etong pre-recorded nga na mensahe ni Dr. Vegapunk kasi namatay na siya. So mukhang tama yung hula ng iilan dun sa One Piece community natin. Kasi usually ay madalas tayo nakakita nga ng ganito diba sa mundo ng anime natin na kapag yung mga scientists ganyan ay meron silang mga pre-recorded nga na mensahe at pag namatay sila ay ayun saka ipi-play o mapi-play ng kusa yung mga nirecord nilang mensahe para sa kung kanino man nila iniwan yung mensahe na yun. So parang ganyan yung nangyayari ngayon kay Dr. Vegapunk kasi nga naman kung buhay pa itong si Dr. Vegapunk ay pwede naman na hindi yung pre-recorded niya yung lumabas din sa monitor at pwede na itong si Dr. Vegapunk siya mismo yung mag-access din sa may laboratory niya at siya yung magsalita ngayon. Pero hindi yung lumabas dito sa monitor ay pre-recorded niya na nga lang. At so ayan ay kayo ba sa tingin nyo ay patay na nga ba talaga itong si Dr. Vegapunk o hindi pa? So kung ako lang naman ang papiliin dyan ay ako sana hindi pa patay itong si Dr. Vegapunk kasi nga para magiging kakampi pa yan ng Straw Hat Pirates natin. So parang ang ganda lang, para magiging mas masaya lang itong grupo ng Straw Hat Pirates natin kapag itong si Dr. Vegapunk naging kakampi pa nila. But anyways ay ayan ay abang-abang na nga lang tayo dito kay chapter 1109 kung ipapakita nga sa atin ni Oda kung itong si Dr. Vegapunk ay makakaligtas o hindi. At so pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito na itong video natin na to. At ayan, kapag meron ng bagong update o info patungkol kay chapter 1109 ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.